Kung Erin, sinabi ng mga kasama natin dito, ipaglaban, wag yung oppressor, political dynasty. Sa tingin mo ba, Kung Erin, ano ba yung biggest oppressor ngayon natin na nawawala yung ating kalayaan? Particularly what you said about freedom from poverty. Well, kung titignan natin, dalawang levels yan, no? Kung mas ideological and yung imperialism na nangyayari dito sa ating bansa. Pero dito, kung pag-uusapan natin yung nangyayari dito sa loob ng bansa na mas nakikita po natin, no? Yung pag-aaway ng mga leader natin na hindi nagbibigay ng solusyon sa mga hinaharap nating mga problema. Katulad ngayon, impasse ngayon sa Senado, no? So, interest ng isang tao laban sa interest ng masabi po natin ng institusyon. Ang problema nga, nawawala na yung institutional halaga, no, importance ng Senado dahil ang tinitignan na lang ngayon kung paano tayo mananatili sa pwesto. And yet that is a big problem right now that is not being resolved and is contributing to the anxiety at pagtingin, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi even sa labas, na magulo ang ating bansa. There's no permanence, walang nakikitang stableness dahil nakikita yung mga leader mismo nag-aaway. Attorney JV, ang sinabi ni Kong Erin na there is an institutional problem given that some leaders just do not know how to give up. Hindi ka ba anxious din na magkakaroon tayo ng problema, especially maraming nakaantala na mga batas at the same time yung the biggest trial of the year medyo madidelay siguro? What do you think? Ang problema talaga dito, sa bigger picture, Panyero Fred, yung ating political class, ibig sabihin yung mga namumuno sa atin, yung hinahalal natin, I call them the political class, puro sila taksil. Puro sila taksil sa interest ng bayan Dahil iniisip lang nila yung interest ng pamilya nila at saka yung interest ng kanilang bulsa. Kaya nagdanakawan todo-todo nakawan. Taksil sila But let me go back to the question of itong June 12, itong independence. Kasi I'd like to make a distinction between independence as a sovereign and self-determination issue. Sovereignty and self-determination issue. That's purely political. Yung sinasabi ni Congressman, ni Deputy Speaker Tanyada kanina, na independence from poverty. Tama yan. And it has to be emphasized hindi ko yan tinatawaran. But ang ina-address dito kasi is how we practice our democracy. Kasi wala naman ang question na magmula nung ating napatalsik, yung si Senior Marcos, meron na tayong demokrasya. Pero ang hindi natin masabi, napatalsik ba natin ang imperialismo ng Amerikano? Siguro some aspects, yes, like the basis. Pero hanggang sa ngayon, andyan pa sila Nag-e-exercise sila doon sa Cagayan. Di ba? Na malapit lang sa Taiwan. So, problema natin yan. That is a question of sovereignty and self-determination of our people. How do we practice our democracy? Wala naman demokrasyang orderly except siguro sa mga Scandinavian countries na makikita mo. Pero kahit naman sa Estados Unidos, yung turo sa atin puno ng demokrasya, magulo sila. Di ba? Inaatake nila yung kanilang capital. At least sa atin, di pa nangyari yun. Pero sila, ginagawa nila yun Nangyayari yun. Naghahalal sila ng presidente na parang si Cayetano rin. Di ba? May mental issues. Alam mo, tingin ko talaga kay Cayetano, may mental issue. Dapat magpatingin na itong taong ito hindi na tama yung inaasal niya. But before I wrap up, gusto ko lang kasi I cannot imagine myself being at the other
side of the fence with Calyodi. Ito, laging sinusuportahan ko lahat ng sinasabi nito. Pero kasi ang hindi ko lang matanggap ang Amerikano ang tumalo sa Kastila, kaya tayo nakapag-proclaim ng ating independence. Sa aking paglagay, from my own reading of history, Calyodi, hindi ko naman dinidebunk yun, that is your reading. Pero my own reading of history is, nung pumasok ang Amerikano rito, talo na ang Kastila kay Aguinaldo. Talo na. Kasi papasok na tayo ng Maynila, pinigilan tayo ng mga Amerikano. Sabi nila, wag na muna, ganyan. Because America was on its rise to imperialism. Ngayon, naging biktima tayo niyan. Pero hindi naman tayo agad-agad pumayag lumaban tayo Kaya lang, syempre, superior arms, superior strategy, wealthier nation, laban natin, di ba? Yung sa Spain, an empire in decline, kaya na natin silang talunin. Within our territory, ha? Hindi ko man sinasabing tatalunin mo yan in other parts of the world. Pero in our territory, panalo na tayo. I think our heroes did a pretty good job in fighting for our independence. And hats off tayo sa kanila. However, when they started playing politics, at saka when they, especially during the time of Quezon, yung movie na Quezon, when they started practicing democracy, ayan na. The political class has shown its true color. Hindi nila pagbibigyan at paglilingkuran ang masang Pilipino. Paglilingkuran nila at payayamanin nila ang sarili hanggang sila ay hawak nila ang kapangyarihan. Ganyan yan. Attorney Luke, sinabi niya ni Attorney JV yung political class. Sinabi niyo kanina, Marcos, Duterte, oppressors, sila ang in power today. Anong solusyon ninyo kung sinasabi ninyo na patuloy hinayakap ng taong bayan ang mga oppressor? Wala na tayong mga Kastila, Amerikano at Hapon. Anong solusyon natin, Attorney Luke? Doon muna tayo sa medyo mababaw lang. Kasi alam nito ni Attorney JB, pag tinanong kami anong solusyon, alam niya ang sasagutin namin. Pero hindi siya for public consumption. The sanitized version na lang. Sige. Yung mababaw na lang tayo. Popular version. Popular version. Kailangan ng mga api sa ating lipunan, ng masang Pilipino, ng mga manggagawa, ng mga maralita, ng mga biktima ng lahat ng mga inhustisya, social, political, economic injustice, na ma-realize na hindi nila taga-salba ang mga trapong ito na mga miyembro ng mga political dynasty na nakikinabang sa kaban ng bayan at hindi lang nakikinabang sa kaban ng bayan, sila ay yumayaman sa mismong underdevelopment ng lipunang Pilipino. Kaya underdeveloped tayo kasi yung mode o yung pamamaraan ng pagkamal ng yaman ng mga ito, yung mga political dynasties natin, ng mga traditional politicians natin, na sila rin ang nasa tuktok, na sila rin ang masasabi nating ruling class, yung kanilang pamamaraan ng pagkamal ng yaman ay sa mga pamamaraan na hindi galing sa produksyon, kundi galing sa tatawagin nating mga rentier types of activities. Halimbawa, bukod pa sa mga kaban ng bayan na ninanakaw nila, sila rin ay mga land grabber, sila rin ang mga yumayaman sa minahan at saka sa mga quarrying operations, sila rin ay yumayaman sa mga illegal gambling, illegal smuggling, mga aktibidades na hindi nakatungtong sa produksyon, sa tunay na ekonomiya. Kaya they keep our country underdeveloped, and in this underdevelopment, maraming mahihirap. At bukod pa yon doon, para sila ay nasa kapangyarihan, sila ay pumapatay, sila ay nananakot, at ginagamit nila ang pera ng bayan para manuhol, bumili ng boto. So talagang nasa checkmate ang masa at yung mamamayang Pilipino sa kanila.
So, kailangan, yung mababaw lang na solusyon, ma-realize ng masang Pilipino, mamamayang Pilipino, na kalaban yan. Yun lang, kasimple. Kalaban yan, hindi yan tagapagligtas. Sila ay kalaban na kailangan mawala. Mawala sa ating pampolitika ang buhay. At kailangan mag-isip na ang mamamayang Pilipino doon sa question ng kapangyarihan kung sino nga hawak. At dapat sa question na yan sasagutin ng mamamayang Pilipino na dapat hindi sila ang humawak. Na may dapat direkta nating pinanghawakan ang kapangyarihan. Ganon lang kababa. Tama, Atty. JB? Mababa lang naman. Hindi. Para gawin ko lang specific. Kasi narinig ng ating mga listeners and viewers na kailangan maintindihan ng mamamayang Pilipino na sila ang kalaban. Paano natin mapapaliwanag sa kanila at to convince them that they are not the right persons in government? What would be your solution, Atty. Luke? Paano na mapaparealize? Kasi sinabi mo, kailangan malaman ng mamamayang Pilipino na sila ay kalaban. How can we do that? Well, kasi How can you operationalize and implement that strategy? na ma-realize, okay. Kasi siyempre, kasama na yung ginagawa natin dyan na nagmumulat, pero hindi lang pagmumulat yan eh. Nag-oorganisa kami ng mga aktual na laban ng mga api. Halimbawa, kami sa Kilusang Manggagawa, inoorganisa namin ang mga manggagawa sa kanilang mga ginigiit na makatarungang mga demands tulad ng sahod na hindi nakabubuhay ang sahod natin. Siyempre, ginigiit natin na dapat ang sahod ay nakabubuhay. Mga aktual na laban ng mga api na naipapaliwanag namin, alam nyo ba't kayo api? Hindi lang yan dahil sa tinitipid kayo ng inyong mga employer, dahil yan sa sistema. So, kailangan doon din aangat ang kanilang consciousness pag na-link up nila ang kanilang experience doon sa mismong sistema na kailangan baguhin. I-cut you short, Atty. Luke, kasi you're doing it anyway. Ano pa ba dapat ang kailangan gawin? Dahil mukha dun sa mga ginagawa ninyo, parang kulang pa for our mamamayang Pilipino to realize and understand that they are our current oppressors, that they should not be there. Isa na lang ang kulang. Yes. Kailangan makakapag-capture tayo, yung mga progressive forces, kahit katiting ng kapangyarihan. Importante makita ng mga api yan eh. Mga aping masang Pilipino, pwede tayong makapag-capture ng kapangyarihan para mabasag na yung mga lack of confidence, yung takot, dun sa kanilang oppressors, Stockholm Syndrome. Kailangan aktual na pag-capture ng kapangyarihan, kaya nga kami tumatakbo sa eleksyon eh. Kala ko revolution. Kalyoti. Hindi. Hindi. Sa Sabi nga mababaw lang tayo. sanitized Sa mababaw. version eh. Kaya hindi. Baka gusto mong dagdag. Oo. Maganda sinabi ni Atty. Luke. Tama yung kay Atty. Luke na dapat yung kilusan, manggagawa man yan, magsasaka o ano namang sektor, mag-matured na politically. Huwag lang simpleng makipaglaban sa sahod, makipaglaban sa lupa, makipaglaban para sa pabahay. Kinakailangang ikonekta ng bawat sektor na yung problema nila ay konektado sa dinastiyang pamumuno, sa pamumuno ng mga bilyonaryo. At hanggat sila nakasatoktok, sabi nga ni Bambo, hindi matatapos yung problema kahit na magpagulong-gulong ka pa sa laban para sa ekonomiya at reforma. Pero mas interesado ako doon sa kwentuhan kanina. Kasi ang sitwasyon ngayon talaga magulo at lahat ng tao ay nangangarap na sana yung Senado, tamahimik na kayong lahat, magkasundo na kayo, ang dayong problema, ang taas ng presyo ng kuryente, ang taas ng presyo ng gasolina, may El Niñong banta na darating at may lindol, tumigil na kayo sa pag-aaway nyo. Manahimik kayo. Ayan ay pangarap ng lahat ngayon. Dahil ang gulo ng Senado. Pero bigla ko lang naalaala habang tinatalakay ni Kong Erin, maraming panahon na walang away sa Senado. Ang daming panahon na walang away, walang ganito.
Pero ang problema, hindi pa rin nila na-resolve ang problema ng sambayan ng Pilipino. Hindi na-resolve ang problema sa tubig na basic, problema sa mataas na presyo ng bigas, mataas na presyo ng kuryente, walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi na nila na-resolve ang problema ng kahirapan ng sambayanan kahit hindi sila nag-aaway. Kaya ano ang problema? Hindi ang away. Ang problema, captured ng mga elite at dynasty ang tuktok ng ating gobyerno. Yun ang problema, na ang interest nila ay kontra sa interest ng masang Pilipino. Kung ano ang gusto natin, ayaw nila. At kung ano yung ayaw natin, yun naman ang gustong-gusto nilang gawin. Hindi magpanagpo dahil magkakontra ang interest ng masang Pilipino ng 99% ng sambayanan at saka ng 1% ng mga bilyonaryo at dinastiyang politiko. Dahil sila, kasabwat nila yung mga big business, mga oligarch. Yun ang kalayaang dapat nating ambisyonin. Kalayaan sa elite, dynastic at oligarch na pamumuno sa ating bansa. Dahil kung hindi, kahit ilang pakikibaka pa ang gawin natin para sa sahod, para sa lupa, para sa reforma, para sa kalikasan, hindi matatapos yan. Dahil nga, magkakontra ang interes ng masang Pilipino at ng mga oligarch at dynasty nakapwesto sa gobyerno. Kaya, sundan ko yung kay Luke, dapat ang masa ay magkaroon ng realization. Hindi sila. Lahat na ng klase ng mga oligarch, lahat na ng klase ng dynasty, lahat na ng klase ng mga trapong politiko ay nasubukan na natin. Walang nangyari. Pabaon tayo ng pabaon sa kahirapan, pabaon tayo ng pabaon sa utang, palaki ng palaki ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Yun ang kalayaang gusto nating marating. Kalayaan sa elite at dynasting pamumuno. It has been mentioned many times, the word political dynasties. Attorney JV being the constitutionalist in this group. It's been 40 years waiting na magkaroon tayo ng batas para sabihin na prohibited ang political dynasties. Lumabas na sir yung House Bill. Approved na, di ba? Pro-dynasty eh. Paliwanag naman. Pro-dynasty. Pakipaliwanag naman. Kasi Anong naman, tingin mo? yung mga gumawa niyan, 40 years ago, no, mga enlightened. But many of them are also from the elite. Mga pare, mga... Ngayon, siyempre marami rin sa conservative, ano? Nilagay nila yan. Kasi yung anti-dynasty naman, hindi naman aspiration, with all due respect sa aking mga kasama dito, hindi naman aspiration yan ng ordinaryong taong nagtitinda ng tinapa. Aspiration niya ng middle class eh. Kasi yung middle class nawawalan ng ano eh. Tsaka nakikita nila. Nawawalan ng space eh. At saka nakikita nila, nawawalan silang tsansa, at saka nakikita nila na namamanipulate yung gobyerno. Yung sabi nga ni Atty. Luke na capture that small piece. Hindi pa ma-appreciate. Ngayon, eto naman alam mo, mahigit 70 taon na tayong gumaganito eh. Si Calyodi, si Atty. Luke, si Erin, at saka ako, matagal na kaming ganito. Ako naka-short pants pa, itinuturo na nila Joma season sa masa. Iyang mga pinagsasabi ni Calyodi. Si Luke, hindi pa abogado, baka naka-short pants pa to. Kami nakikipaglaban na, nakukulong na kami. Di ba? Pero bakit ganun? Ano nangyari? Hindi natin maturuan yung masa. Parang ganun lumalabas eh. Kasi mahigit 70 taon na nating ginagawa ito. Ako, tumanda na ako sa kilusan. Kapred, ano? Tumanda na ako dito. Bata lang ako noon eh. Nung nag-umpisa ako ng, educate, mobilize, organize. Di ba? Ganun ginagawa natin eh. Sa paniniwala na ang taong bayan, lalong-lalo na ang masa, mamumulat natin. At ang masa, pagmulat na yan, sila ang mamumuno, lalo na kayong mga manggagawa, na may dala-dala kayong maso at susuportahan ng mga magsasaka na may dala-dalang karet at kayo magpapalaya sa ating sambayanan. Ganyan ang inaasahan namin. Bakit di nangyari? Bakit? Kasi hanggang ngayon, ang masa gusto bumoto ng Duterte, gusto bumoto ng Marcos. O ngayon naman, ano pinagpipilian?
Duterte, Tulfo, Rizzo Ontiveros. Hindi naman yan ang solusyon. O pero, mailagay ko lang Ilagay ko lang natin doon tayo sa political dynasty. Yung opinion mo, Oo. based on what the version is Oo. or was approved, di tatakbo na yun sa Senate, tatakbo na yun sa Oo. Presidente. Ano ba sa pagbasa mo at sa Ako sa pag-aral tingin mo? ko, we must never go back to Dutertismo. Kasi tinatawag kong Dutertismo, itong pagkakalason ni Rodrigo Duterte sa isip ng masa eh. Kaya napakarami niyang nakuhang tagasunod. Na hanggang ngayon, may mga DDS na hindi marunong mag-isip. Basta sabihin lang ni Duterte, sabihin lang ni Bato, sabihin lang ni Sara at ni Baste, kahit na anong kabalbala ng sabihin nila, susunod. Di ba? Bakit? Nalason ang isip nila. Ito ang Dutertismo. Hindi na dapat makabalik ito eh. Ako, mas natatakot ako doon sa pagbalik ng Dutertismo. Kaya kung minsan, meron kaming konting little bit ng disagreement lang naman yan eh. Na sabi ko, kailangan durugin na muna natin yan. Siguraduhin natin hindi makabalik sa 2028. Dahil pag nakabalik, patay tayong lahat. Yan lang naman ang akin. Ngayon, hindi ibig sabihin nito, ipuspone natin yung laban natin doon sa mga nang-aabuso. Kaya nga tayo may Artikulo 11. Ano unang laban natin? Yun munang katiwalian. Kasi yung katiwalian, kailangan may managot.